na talagang ito, kahayupan na ito. Hindi tao to mga taon to. Pambihira ho, under Marcos admin, patay na buhay. Maayong gabi, Visayas ug Mindanao. Magandang gabi, Luzon. Magandang gabi, Pilipinas. Magandang gabi ho sa lahat ng mga Pilipino, mga OFW saan man panig ng mundo. Patuplok guys, palike po muna, pa-share at pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. At maraming salamat kay Ma'am Christina Navarro sa super thanks. Thank you so much po sa inyo. At dyan sa comment section, mabuhay po kayo. Pag-usapan po natin ngayon mga kabisdak, itong multo na nabuhay pa. Na-discovery po ni ngayon bagong DPWH Secretary Vince Dizon na merong nabuhay na mga patay na mga proyekto under Marcos admin sa kanyang pag-iikot ngayong araw. Patay ka diha. May nagparamdam din po di umano kay Kung Marcolita na makontratista na gusto pong kumanta. Ano bang kanta? Lupang Hinirang? At magsisiwala tungkol po sa kababalaghan sa flood control projects under Marcos admin. Abaw, siyempre, pag-usapan rin po natin yung isa pang Marcolita na talagang manang-mana sa kanyang tatay na binira po itong si Garin diyan sa Kongreso, tuta ni Tambaluslos. Siyempre, pag-usapan rin po natin itong Indonesian people werpa. Ewan ko lang kung ang mga Pilipino gagaya ba dito. Baka napagod na nga daw kasi mga Pilipino, nakadalawang people werpa na tayo. Wala pa rin nangyayari. Kaya ngayon, tiis-tiis na lang daw. Pambihira naman, oh. Oh, ito mga kababayan ko, nag-ikot po yung bagong DPWH Secretary. Napunta sa Bulacan po ito. Inikot po yung mga proyekto. Tingnan mo ang kanyang natuklasan dyan. Ay, di pa natutuyo ito ha. Oo, bago lang daw. Ano, ibahan ko yung foreman ito? Wala nang foreman yan. Napunta yung mga sa akin yung foreman. Sir, yung foreman. Nabutan ni Vince Dizon yung proyektong basa pa. Matindi talaga naman ang gobyernong Marcos Mandaya. Pero dapat daw di umano yung proyekto niyan ay tapos na. So ngayon pumunta siya dyan, binuhay yung patay. Narito po yung kanyang pahayag patungkol dyan, mga kabisda ko. Okay. Tinanong ko si Cap Oscar Gabriel, ang kapitan natin dito. Kailan ba nagsimula ito? Itong ginagawa, yung nakikita nyo ngayon. Kasi obviously, bago pa ang gawa yan eh. Diba? Ang sagot sa akin ni Cap, ang sagot sa akin ng mga kababayan natin doon, yung mga nakatira dito sa tabi, 3 weeks ago. So, ito, ang tawag ko dito, patay na, pinipilit buhayin. Patay na, pinipilit buhayin kasi nga nagkabulilyasuhan na. Halagang nagkahulihan na at mainit ng investigasyon sa Senado, nabisto sila ng kalikasan. Ang resulta, akala ho nila hindi po matapos ang kanilang kahibangan. Wala mong problema dyan, makulong yung mga kontratista na yan, ipakulong nyo na yan, isama rin yung mga buhaya. Hindi nga. Kasi nabayaran na siya eh, noong last year eh. Sabi dito ng DPWH, 100% completed na to last year. Pero, siguro, 3 weeks ago, umiinit. Nag-iimbestiga na ang Senado. Nag-iimbestiga na ang Kongreso. Nagalit na ang Pangulo. Anong nagalit ang Pangulo? Wait, Vince Dizon eh. Ganun ba magalit ang Pangulo? Tatawa? Hindi po nagalit ang Pangulo. Ang nagalit yung taong bayan. Napilitan siya mag-imbestiga dahil sa kaliwat ka ng baha sa Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. Ambon-ambon lang baha na. Siguro eh napilitan na siya. Nabisto na siya ng kalikasan eh. Kaya yan, pakunyari nag-iimbestiga. Hindi naman nag-iimbestiga. Senado naman ho eh. Mantakin mo, completed na daw yan. Dapat last year pa.
So ngayon ang resulta ay ang kagagawa, binuhay ang multo, ang patay na buhay. Antindi mag-magic itong Marcos admin, mga magikero. Sino ang sisihin? Marcos admin sa kapabayaan. Hinayaan po mangurakot ang mga buwaya ng harap-harapan sa taong bayan. Ayaw nyo kasi maniwala sa amin na talagang harap-harapan ng korupsyon under Marcos admin. Mga bubunistang, taganistang, loyalista ni Ngagba. Saan nyo isisi to? Isisi sa amin? Digong naman, mga tungaw. Hindi galit yung panggulo ninyo. Pinipilit buhayin yung patay. Wala na to ghost project ito Correct. Klarong-klaro na ghost project ito. Pero dahil lang sa mga pangyayari, hinahabol ngayon. And kausap ko din yung subcontractor, si Jojo. Kabayan ko ito. Kinontrata lang siya 3 weeks ago. No, 3 weeks ago. Bayad na to, tandaan nyo, bayad. July 2024, bayad na to. Naka-record sa DPWH, completed. Ito na ang pinakamagaling at pinakamabilis na contractor na nakita ko. Na 270 days ang schedule, natapos niya in less than 3 months. Ito na ang pinakamagaling na contractor talaga. Pero boss, pero ito talaga ang example nung sinasabi ng ating Pangulo. No? Ito yung sinasabi ng ating Pangulo na talagang ito, kahayupan na ito. Hindi tao itong mga taon to. kahayupan na daw ito, hindi tao ang mga yan. E di mga multo. Yung mga hayop din kasi yung nasa gobyerno Yung pinuno pangiwi-ngiwi lang Hitambalos-los. Palaki-laki lang ng tiyan. Budlat na budlat. Anong gagawin natin dyan? Sino po ang ating ibiblame? Ang sino po ang at sino po ang mananagot? Alangan naman, isisi nyo naman yan kay Pangulong Duterte. Yan ay maliwanag under Marcos admin. Nakalagay daw doon sa DPWH report, completed na. Ibig sabihin, yari na. So ngayon, naabutan nila, kagagawa lang. Nilagyan lang ng simento, basang-basa pa. Ito po yung gobyerno na weak. Ito po yung gobyernong pabaya at inaabuso po ng mga kurakot sa gobyerno. Tapos ngayon tayo, nadadivert kung sino po dapat ang sisihin. Ang dapat na sisihin, itong si Martin Romualdez at yung si Saldico na nandun na sa Amerika, tumakas na ang kumag At syempre, yung nakaupong Pangulo sa bansang ito, sino bang nakaupo? Duterte? Marcos? Bakit wala pong tumutulig sa kay Bongbong Marcos? Na mga mambabatas, na mga di umano'y makabayan, tayo lang ang nagtutulig sa mga Duterte diehard supporter sa kapabayaan ni Bongbong Marcos. Incompetent siya na Pangulo. Hindi siya pwede magiging Pangulo ng isang bansa, kahit siguro Pangulo sa purok, hindi siya pwede. Hinayaan lang niya itong corruption in the last 3 years. Tapos ngayon, ang sisihin natin, yung mga maliliit na kontratista, oo, papanagutin dapat sila, ikulong sila, pero dapat din makulong ang mga kongresistang may kinalaman dito, ang mga senador na may kinalaman dito, ang government official na may kinalaman dito, at mismo si Bongbong Marcos, kailangan po siya dito managot sa kanyang kapabayaan. O hito, ayon kay Senador Marcolita, marami na daw nagparamdam na mga kontratista, mga kontraktor sa kanya at gusto nang kumanta. Sana kumanta ho kayo ng My Way. Ayan Uy, iba na pala, hindi na uso yung My Way. Dancing Queen Auntie Claire. Pakinggan natin yung balitang ito. Sana may kumanta kasi kung walang kakanta, kahit alam naman natin kung sino yung punot dulo nito, maganda pa rin yung may kumanta. Pakinggan natin Nagpaparamdam ang ilang kontraktor at opisyal ng DPWH na interesado silang tumestigo kaugnay sa umano'y mga anomalya sa flood control projects. Ayon po yan kay Senator Rodante Marcoleta. Nakatutok si Ian Koo. Sa gitna ng mga pagdinig sa mga umano'y anomalya sa flood control projects ng gobyerno na kundi substandard, ghost projects. May mga interesado raw na tumestigo na nagpaparamdam na kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senador Rodante Marcoleta. Merong mga pillars, kaya lang ang aking sinasabi,
gusto ko munang makita yung extent ang kanilang sasabihin. Kung wala namang bago, paano naman? So, pinakamaganda, ma-determine natin. Ano ba sasabihin mo? Meron ka bang ituturo? Magtatapat ka ba? Pagkatapos, saka natin titimpangin. Ilan daw dito ay mga kontraktor, pero may mga taga-DPWH rin. Kinukumbinsi yung nagtapat eh. Marami kasing nakarinig. So sabi ko, puro dinig lang yan. Gusto ko, meron talagang lilitaw na magsasabi. Sabi pa ni Marcoleta, meron din daw personalidad na may kinalaman sa proyekto ang nasa ibang bansa na. Hindi naman ibig sabihin lumabas dahil doon. Merong nandun sa ibang bansa. Malay mo, baka umuwi naman sila. Hindi ko naman sinabi na nagtago o kusang tumakas. Hindi. Wala na, tumago na yan, Senator Marcoleta. Si Saldico hindi na yung babalik. Nagsakit-sakitan na eh. Babalik siya sa Pilipinas, tigok na yan, gurgur na yan. Pero mukhang hindi na po babalik si Saldico. Sana po yung mga kumanta, makonsensya po kayo. Sabi nyo po yung totoo. Yung totoong punot dulo nito mastermind ninyo. Meron kayong Panginoon dyan. Dahil hindi naman ninyo yan magagawa kung walang nasa likod niyan. At baka naman, yung mga nagparamdam, baka ituro na naman sa Duterte admin, ay gagi na talaga, walang kwentang buhay. Tuloy. Kasi sa informasyon, hinahanap na kung present sila, nagsasabi nga sa ibang bansa. Yun lang. Sa Lunes ang susunod na pagdinig ng komite ukol sa mga flood control project. Pero ngayon pa lang, dumidistansya na si Okay. Diyan lang muna tayo. Sa nagparamdam. Yung mga nasa Amerika, magsiuwian na kayo. Kaya nga pumunta sa Amerika. Kasi hindi na uuwi dahil alam nila, naramdaman na nila, malapit na katapusan nila. Pumapalag na rin yung mga tao. Lalo na ngayon, may social media. Iwan ko lang kaya kung hanggang saan ang pagpalag, hanggang investigasyon lang. Walang managot. Tapos after mga month, after a year, kalimutan na lang. Grabe naman po, ang mga Pilipino masyadong manhid na. Merong nagalit ngayon, kaso iba naman yung pinupuntarya, diskaya, parang panglihis. No? Galit na galit di umano sila. Pero yung totoo, bayad din ang mga animal. No? Papakinggan po natin yung isa pang Marcoleta. Ay, wag muna yung isa pang Marcoleta kasi dito tayo sa nagparamdam. Kung Marcoleta, kung napanood nyo po ito napanood ko lang po ito sa social media kumakalat. Kontratista daw siya, parang maliit na kontratista sa ambang lugar ho ito. Humingi po ng tulong kay Senador Marcoleta. Nalilito ako kung Orsin. Meron din kasing kung Marcoleta anak niya, Sin. Sige. Okay. Magandang araw po, Senator Marcoleta. Rodante Marcoleta. Ako po si Engineer Angelito Mendoza ng Barangay Manalongon, Santa Catalina, Negros Oriental. Negros? Isa po akong maliitang kontraktor at may dalawang quarry area operator. Humingi po ako ng tulong na may investigahan at may pa-Senate inquiry ang pamamaril sa akin noong August 27, 2025 para mahuli po at magkaalaman ang talamak na korupsyon dito sa aming probinsya. Isa po akong witness sa kasong sinampa ni Kitty Torres sa aming gobernador na si Chaco Sagarbarria at mga tauhan niya dahil sa korupsyon, extortion at operation. Mahigit 3 taon na kaming iniipit nila. Bago nangyari ang pamamaril sa akin, nakapile na po ako sa National Bureau of Investigation sa Manila, at saka sa National Office of the Ombudsman, Visayas. Sana matulungan niyo po ako na mahuli ang salarin at bigyan niyo po ako
ng solusyon sa aking quarry na ino-override ng isang malaking kontraktor dito na walang ECC at area clearance. Maraming salamat po. Ayan, no, ito yung sinasabi ni Vice President Inday Sara na wag lang tumutok sa flood control dahil marami po talagang anomalya under Marcos admin. Maraming korupsyon. O sana mapansin siya ni Senador Marcolita. At delikado rin ang buhay niya. Maliit siya na kontratista. Alam niya na mayroong korupsyon sa Negros. O ito na ho yung isa sa mga siguro nagparamdam kay Senador Marcolita. O pag-usapan natin yung isang kongresista na galit talaga kay Garen. Ito naman may patungkol pa rin sa flood control. Nagkainitan lalo ho sila. Pakinggan natin ang tapang din pala ng maliit na Marcolita. O ito. Maraming salamat, sir. Maraming salamat po, Flores. So, Mr. Chair, kanina nga, may mga natanong si Sec Laila, may mga tanong si Kong Erice. May I ask from the Secretary of the Department of Public Works and Highways, the former Secretary, can you give us a very brief flow of how projects are listed in the National Expenditure Program? Your Honor, the process starts from engineering districts, consultation with various sectors. Point of order, Mr. Ito Chair. Sorry to interrupt. Hindi po kaya nabanggit na po ni Secretary Bonoan yung tanong po ni Congresswoman Garin sa pagtatanong po ni Congressman Erice. This is just a duplication of the question propounded by Congressman Erice. But I think we have to give her the honor of asking the question. Even if it's a repetition of what was asked Mr. Chair, earlier. what rule did my question violate? May I appeal to our colleagues, magrespetuhan tayo. Kung tiyempo nyo naman, pwede kayong magtanong. I gave that preliminary question because I'm moving to the next question. This is a point of order po. What law did I violate in asking a question, Mr. Chair? Hindi na po ba ako pwedeng magtanong? Kailangan ba yung tanong ko, ipaalam ko kay Congressman Marcoleta? Binanggit ko lang po na natanong na po kasi ni Congressman Erice yung pong katanungan ng ating That's why, Mr. Chair, mambabatas. I mentioned that my questions is in line with the question of Congressman Erice. That's why I'm setting the premise. Let's move forward, Mr. Chair. Sayang ang oras na hinihinto natin ang investigasyon na ito. If the premise was laid already, why do we have to repeat it? Because, Mr. Chair, I have my time. I'm laying down my premises of ano po ba ang kinakatakutan ni Congressman Marcoleta sa mga katanungan ko? Wala po. Then let me proceed, Mr. Gusto po Chair. natin It's my time. Kailangan itirin po natin ang oras. Di po ba? Oras ko po ang kinakain ng mga tanong ko. And Mr. Chair, may I move that my time be sent back to point zero? Yes, let the Deputy Speaker proceed. Thank you. The Chair has ruled. So thank you very much, Mr. Chair. Balik po ako sa zero at magsimula po ang aking 5 minuto. So Secretary, ulitin ko lang po yung tanong para po madugtong ko. No, tama na, hanggang doon lang tayo. Nakatikim si Garen sa isang batang Marcolita. Hindi, ang point kasi dyan, tinanong na daw ni Erice, tapos itinanong muli ni Garen. Ngayon, bakit paulit-ulit daw yung tanong? O siyempre, pag paulit-ulit yung tanong mo, paulit-ulit din yung sagot. Alam nyo po, yan din yung nabantayan ko talaga. Sa 19th Congress, under Tambaloslos pa rin, napapansin nyo po yung mga hearing, tinatanong na ng isang kongresista, itatanong muli ng isang kongresista. Mga tungaw nga, no? Hindi ba po pwede, pag nagtanong yung isang kongresista, makinig ka, mag-take down notes ka. At kung ano po yung mga sinasagot ng mga resource person, baka po pwede, i-notes mo na. Para hindi mo paulit-ulit na tanungin yung resource person eh. At tama si Kung Marcolita. Eh kung sayang ang oras, bakit tinatanong mo pa yung natanong na? Hindi o sana kung meron ka pang tanong, dapat
yung katanungan na hindi naman ay tanong na ng isa pang kongresista. Kaya nakatikim siya dyan kay Kung Marcolita. Magaling din tong si Kung Marcolita, anak ni Rodante Marcolita, no? Meron ding future eh. Talagang like father, like son. Sakit pa rin sa panga ni Tambaloslos itong si Kung Marcolita. Nawala yung isang Marcolita, pumalit naman isang Marcolita, iritablado, sakit ng ulo mo lalo. Under Romualdez, ang gulo ng Kongreso. Korupsyon, kaguluhan, bangayan, nandyan lahat. Kay Romualdez, dumami yung mga buhaya, dumami yung mga kontratista. Kailan kaya mag-resign itong si Romualdez? Sa tingin nyo, mag-resign yan? Wala eh. Ang kapal ng mukha niya. Kaya ito, pakinggan po natin itong si Ma'am Rowena Guanzon, nanawagan na eh, mag-resign daw dapat Tambaloslos. Nanawagan si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na si Baki ni Pangulong Marcos Jr. ang ilang opisyal ng gobyerno na umano'y sangkot sa katiwalian. Kasabay dito ay minungkahi rin niya ang pagtatatag ng Anti-Corruption Commission para mapalakas ang kampanya laban sa korupsyon. Si Almar Fersuelo para sa balita. Ano mo, awa na ako dyan kay BBM, nagmumukha na talagang tanga. Sabi, babangon tayong muli. Tingnan mo nangyari, after 3 years, na lame duck na si President Marcos, BBM. Sa panayam ng SMNI News Malaysia. Tingnan lang, nagmukha daw tanga si BBM. Lame duck. Para siyang pato na wala ng silbi, pilay na pilay, no? Wala eh, nandyan yung pinsan niyang buhayang-buhaya. Tama naman si Ma'am Rowena Guanzon, si Baki na itong si Tambaloslos. Kaso nga lang, hindi masibak-sibak. Ano bang alas ni Tambaloslos tabang kay Ngiwim? Alam ni Tambaloslos na sumisinghot si Ngiwim ng pulburon, kaya hindi mabitaw-bitawan at mabululyaso ang lahat ng kanilang pangarap sa buhay. Putya guys, no? Grabe ng issue dito kay Tambaloslos eh. Pero handyan pa rin, nakakapit pa rin. Alayo. Sinabi ni Guanzon na walang nilaan na pondo si Marcos Jr. para sa magiging legasiya ng kanyang administrasyon. Ginawa niyang pinaka-powerful si Romualdez, ang pinsan niya. Tapos, nasapawan na siya sa lahat ng ayuda, lahat ng mga AX, PAX, lahat na, di ba? Wala siyang pondo sa legacy projects niya. So, ang challenge dyan talaga sa kanya is, how is he going to be remembered as the President Junior of Ferdinand Marcos? Does he like to be remembered this way? Do we just done nothing? And now he will spend the next 3 years just fighting corruption in his own administration? Oh, what a pity. What a shame. What a shame. Dagdag pa niya, hindi sapat ang kasalukuyang hakbang ng administrasyon. Yun na nga, after 3 years, ito na yun. This is the best that you can do. Go there and say, oh, this ghost projects, i-lifestyle change ko kayo, i-lifestyle check ko kayo. That's the best that BBM can do for us. That's not good enough. Giit ni Guanzon, dahil sa mga korap na nakapaligid sa Pangulo, lalong lumalabo ang direksyon ng bansa. Kaya dapat sibakin ang mga sangkot, kabilang ang Speaker of the House. I think the first thing that President Marcos should do is fire Secretary Bonoan and all his other secretaries and the regional directors and district engineers of where the ghost projects are located. And all those projects that he saw, na gumuguho na. Anong nagawa ni BBM in 3 years? Huwag ko sa'yo, BBM. Patalsikin ko na yung pinsan ko dyan. Speaker of the House, yan ang pasimulo ng lahat ng mga problema mo, Mr. President. Sa huli, hamon ni Guanzon kay Pangulong Marcos Jr. na magtatag ng Anti-Corruption Commission. So I challenge him. Create, Mr. President, an Anti-Corruption Commission and appoint me as member of that commission for 1 peso a year. And we will show you. You don't appoint anti-corruption people in your own administration. You appoint anti-corruption people who are anti-corruption. Correct. Like me. Appoint me.
for 1 peso a year, I will serve your administration. And I will salute you before you end your term for having done what anyone could not do, is dismantle his own administration's corruption structure. Diba? Para sa Diyos at sa Pilipinas, Grabe, no? Mark Forswallo, as Ang tindi ni Rowena Guanzon, appoint me as member of that commission. Sahuran mo ako ng piso lamang sa isang taon. Tama naman si Rowena Guanzon. Magagawa ka ng Anti-Corruption Commission. Yan na nga kasi, ba't ba tinanggal pa ng ngiwi na ito? Yung Presidential Anti-Corruption ni former President Duterte. Tama naman eh. Ang i-appoint mo, wag yung kakampi. Kailangan yung kakalaban mo. Kasi check and balance yan. Appoint mo si Greco Bilica, ni Guanzon, halo-halo, wag yung may kakampi. Kung gusto mo talaga matapos ang korupsyon sa bansang ito. May mismong, may mismong pinsan mo, yun yung kurakot eh. Tingnan nyo, tayong mga Pilipino, kailan po tayo gagalaw? Hindi naman natin sinasabi na mag-peopleware pa ho tayo. Or magurumentado tayo. Ang atin, lumabas tayo at manawagan ho tayo ng ating karapatan bilang isang Pilipino. Kasi kung papayag lang ho tayo na babuin tayo ng mga buhaya under Marcos admin at niluluko lang tayo harap-harapan, ay wala nang kwentang buhay ng mga Pilipino kung ganon. Samantala, itong mga Indonesian, talagang agresibo sila ngayon. Ang issue din ito, korupsyon. Mas maliit pa yung issue nila tungkol sa korupsyon, kahit na binawi na ho ng presidente nila. No? Presidente ba yan sa Indonesia? Yung binigay na allowance, ano lang pala yun, 170,000 pesos sa atin, yung mga mambabatas na yan. Pero wala, tuloy pa rin po ang ginagawang protesta ng mga Indonesian. Ibig sabihin, mas matatapang sila kumpara sa mga Pilipino na meron na po tayong experience ng peopleware pa. Tingnan mo, pakinggan natin balitang ito. Nilusob at niransak ng mga Indonesian ang ilang bahay ng mga politiko. Winasak nila ang mga luxury car at tinangay ang mga mamahaling gamit. Ayun. Ang ugat niyan, korupsyon sa gobyerno. Narito ang Frontline News Abroad. Puwersahan ng pinasok ng mga galit na Indonesian ang bahay ng ilang miyembro ng parliament. Isa na riyan si MP Ahmad Saroni. Kabilang sa pinuntirya ng publiko ang luxury cars na pag-aari ng politiko. Pinagpapalo at winasak nila yan. Habang ang kanyang mga gamit mula refrigerator, TV, mga plato, mamahaling damit, relo at bag, at kahit pang life-size Iron Man statue, tinangay. Nilooban din at tinadtad ng spray paint ang bahay ng politikong si Uya Kuya. Nauna nang niransak ng mga realista ang bahay ng Indonesian Finance Minister. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, walang Pinoy sa Indonesia na nadamay sa protesta. O tingnan mo, yung mga Indonesian, niransak yung mga kabahayan ng mga politiko. Mas matatapang pa sila sa atin kung ganun. Samantala tayong mga Pilipino, simrin yung ipinaglalaban natin, korupsyon. Tingnan mo sila. Kaunting kaunting pira lang ang usapin. Pero kita mo naman, itong mga Indonesian, hindi ho nagpapatinag. Pero tayong mga Pilipino, wala, nanonood na lang ng balita. Nanonood na lang ng mga vlog ng mga vlogger. Hindi ko naman sinasabi na magasik tayo ng lagim, patalsikin si BBM, or something kaguluhan. Wala lang. Ano lang talaga, ipaglaban natin yung karapatan natin, prayer rallying, di ba? Na yung mga buhaya naman, baka sakaling mahimasmasan sa kanilang mga pagnanakaw sa kaban ng bayan, ibalik nila. At yung mga kontratista, kumanta at ituro yung sino yung may mga dito, may pakana at mga utak ng mafia. Ito kasi sindikato ho ito eh. Hindi lang po ito magagawa ng isang tao, DPWH or kontratista. May mga kongresista talaga yan. May mga senador pa nga siguro yan eh. At malamang sabit pa dito yung mga nakaupo dyan sa Palacio de Polvoron. Ang tanong, anong gagawin natin? Para tayo si Junior, anong gagawin natin? Tatahimik lang ba tayo? Hanggang panunood na lang ba ang mga Pilipino? Information dissemination ginagawa naming mga political vlogger. Siguro ang mga Pilipino, mag-isip na rin ho kayo. Kasi minsan sumasakit na rin lalamunan namin sa kadakdak eh. Sana magising tayo kagaya po
sa mga Indonesian. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas, Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo may pag-asa.